Magandang araw! Narito ang isa na namang pagsasanay tungkol sa wastong gamit ng mga bantas na tuldok, kuwit, tandang pananong, tandang padamdam, tutuldok, panipi, at gitling. Ang paliwanag tungkol sa gamit ng mga bantas na ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang tama kung wasto ang pagkakagamit ng lahat ng bantas sa pangungusap. Mali kung hindi. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito para mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka nang malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Si Daisy ay nagwawalis ng sahig, naghuhugas ng mga pinagkainan, at nagdidilig ng halaman tuwing Sabado. Mali. Kuwit ang dapat gamitin sa pagitan ng salitang sahig at naghuhugas, dahil ito ang bantas na ginagamit sa serye ng 3 o higit pang ideya na ginamitan ng pang-ugnay. Bilang 2. Hindi na siya kailangang paalalahanan pa tungkol dito. Wika ni Mami Dea. Tama. Ikinukulong ng panipi ang tuwirang sinabi ni Mami Dea. Kuwit ang ilalagay kapalit ng tuldok sa pangungusap na pasalaysay niya. Tuldok naman ang gagamitin sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay na ito. Bilang 3. Linggo-linggo niya itong ginagawa nang walang reklamo. Mali. Gitling ang dapat gamitin sa linggo-linggo dahil ito ay salitang inulit. Bilang 4. Dagdag ni Lola Mary. Namamalansya naman siya tuwing linggo. Tama. Sa ganitong format ng pangungusap na nauuna ang nagsabi sa tuwirang sinabi nito, ang kuwit ay inilalagay bago ang ikinulong na pahayag ni Lola Mary. Lalagyan ng panipi ang tuwirang sinabi niya. Tuldok ang gagamitin sa pangungusap na pasalaysay ni Lola. Ito ay mauuna sa panipi. Bilang 5. Marunong na siyang mag-commute, kaya hindi ko na siya inihahatid sundo sa paaralan, sabi ng kanyang ama. Mali. Gitling ang gagamitin sa salitang mag-commute upang mapaghiwalay ang panlaping mag at salitang Ingles na commute. Bilang 6. Nagagawa rin niyang tapusin ang kanyang takdang aralin nang maaga, kaya hindi siya napupuyat. Mali. Gitling ang gagamitin sa salitang takdang aralin dahil ito ay tambalang salitang hindi na bago ang kahulugan. Bilang 7. Nakapaglalaro pa po ba siya ng online games? Tanong ni Pepe. Mali. Tandang pananong ang gagamitin sa pangungusap na pananong ni Pepe, hindi tandang padamdam. Bilang 8. Sagot ni Mami Dea. Oo, naglalaan siya ng kalahating oras araw-araw para dito. Tama. Sa ganitong format ng pangungusap, kung saan ang nagsabi ang nauuna sa kung ano ang sinabi nito, ang kuwit ay mauuna sa ikinulong na pahayag ni Mami Dea.
Maglalagay ng panipi sa tuwirang sinabi niya. Maglalagay ng kuwit pagkatapos ng oo, upang ihiwalay ito sa iba pang sinabi niya. Gitling ang gagamitin sa salitang inulit na araw-araw. Tuldok naman ang bantas natin sa pangungusap na pasalaysay ni Mami. Ang bantas na ito ay mauuna sa panipi. Bilang 9. Ay! Ang ikli naman ng oras na iyan, malungkot na sabi ni Pepe. Tama. Ikukulong ng panipi ang tuwirang sinabi ni Pepe. Maglalagay ng kuwit pagkatapos ng bulalas na ay, upang ihiwalay ito sa iba pang sinabi niya. Bagamat maaaring gumamit ng tandang padamdam pagkatapos ng bulalas, hindi ito ang nararapat na ilagay rito, dahil maikling titik ang simula ng kasunod na salita, na nangangahulugang hindi simula ng panibagong pangungusap ang salitang ang. Tandang padamdam ang gagamitin sa pangungusap na padamdam ni Pepe. Tuldok naman ang gagamitin sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay na ito. Bilang 10. Marunong kasing mag-budget ng oras iyang batang yan. Tama. Gitling ang gagamitin sa salitang mag-budget upang ihiwalay ang panlaping mag at salitang Ingles na budget. Tuldok ang bantas natin sa pangungusap na pasalaysay na ito. Narito ang mga pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat!